Maagang gumigising si Manuel tuwing umaga. Sa simpleng uniforme ng isang janitor at dala ang lumang walis tambo, nagsisimula na siya sa pag-aayos ng paligid ng isang pribadong paaralan sa bayan. Tahimik lamang siyang nagwawalis. Hindi alintana ang mga estudyanteng dumaraan, na minsan ay napapatingin at napapabulong ng biro patungkol sa kanya. Para sa kanila, isa lamang siyang simpleng tagalinis ng sahig. Ngunit para kay Manuel, may malalim na dahilan kung bakit niya pinipiling yakapin ang trabahong ito. Dumating si Bernadette. Dala ang baon para sa asawa. Pinagmasdan siya nitong nakaupo sa isang bangkong kahoy. May ngiting pilit at bakas ang pag-aalala sa mukha. Manuel, baka naman mapagod kang masyado ha? Heto, kumain ka na muna. Wika niya habang iniabot ang isang supot ng pandesal at mainit na kape. Ngumiti si Manuel at tinanggap iyon. Ayos lang ako, mahal. Mas mabuti nang mapagod sa paggawa kaysa mapagod sa kawalan. Tahimik siyang uminom ng kape at tumingin sa asawang tila nahihiya sa mga matang nakapaligid. Sa malayo, si Glenda, kapatid nitong si Bernadette, ay dumaan kasama ang kaibigan. Hindi nito pinalampas ang pagkakataong mangutya. Hay nako Bernadette, hindi ka na nahiya? Ang asawa mo, tagawalis lang dito. Dapat kasi humanap ka ng matinong asawa, hindi yung ganyan lang. Kahabag-habag. Tumawa pa ito at tumalikod na may halong pang-insulto. Bumigat ang dibdib ni Bernadette. Alam niyang hindi siya titigilan ng pamilya niya, lalo na't lagi nilang minamaliit si Manuel. Ngunit imbes na magsalita, hinawakan ni Manuel ang kamay niya. Huwag mo nalang pansinin yun, mahal. Alam ko kung sino ako at alam ko kung bakit ko ginagawa ito. Ang mahalaga ay magkasama tayo. Lumipas ang oras at dumating ang tiyahin ni Bernadette na si Aling Violeta. Mahilig itong magbihis ng marangya at laging nagdadala ng malakas na boses. Aba Bernadette, huwag mong sabihin sa akin na dito ka na naman sa asawa mong walang mararating ha? Hindi ka ba napapagod sa kahihiyan na dulot niya sa atin? Matalim ang mga salita. Tila mga kutsilyong bumabaon sa damdamin ng mag-asawa. Bagaman nasasaktan, ngumiti lamang si Bernadette at matatag na sumagot. Tiyang, hindi po pera o posisyon ang basehan ng pagmamahal ko kay Manuel. Siya ang pinili ko at siya ang kasama ko hanggang sa huli. Napailing si Aling Violeta. Tignan lang natin kung saan kayo dadalhin ang kahangalan nyo. Umalis ito. Iniwan silang tila pinagbagsakan ng langit at lupa. Ngunit si Manuel, sa likod ng mapayapang mukha, may matang kumikislap na tila nagtatago ng sikreto. Habang muling kumakapit sa walis tampo, tumingin siya sa langit at bumulong sa sarili. Darating rin ang araw, makikita nila ang tunay kong pagkatao. Ngunit sa ngayon, kailangan ko munang subukin kung sino ang marunong rumispeto, kahit sa pinakamababang antas ng buhay ko. At sa bawat hagod ng kanyang walis, parang pinapawi niya hindi lamang ang alikabok ng paaralan, kung hindi pati na rin ang bigat ng mga panghusga ng mga taong nakapaligid sa kanya. Isang hapon, matapos ang trabaho ni Manuel sa paaralan, napagdesisyonan ni Bernadette na dumalaw sa bahay ng kanilang pamilya. Bitbit niya ang maliit na supot ng prutas at kaunting bigas na ipon ni Manuel. Nais niyang ipakita sa kanyang tiyahin at mga kapatid na kahit simpleng mag-asawa lamang sila, ay marunong silang magbigay at makiambag. Pagdating nila, sinalubong kaagad sila ni Rico, ang pinsan ni Bernadette, na nooy nakaupo sa terrace habang humihit-hit ng sigarilyo. Hoy, nandiyan na pala ang mag-asawang mahirap. Malakas na sambit nito. Tinignan si Manuel mula ulo hanggang paa at sinundan pa ng tawa
Ano pare, magwawalis ka rin ba dito sa bakuran namin? Baka sakaling kumita ka pa ng ekstrang piso. Natawa ang ilan pang mga kamag-anak na nakarinig. At parang mga palaso na tumama iyon sa damdamin ni Bernadette. Pinilit niyang ngumiti at ipinasok na lamang sa kusina ang mga bitbit. Ngunit bago pa siya makagalaw, dumating si Glenda, ang kanyang kapatid. Ate, seryoso ka pa rin sa ganyang klaseng buhay? Kung ako sa'yo, hahanap na lang ako ng matinong trabaho o lalaking maaasahan. Nakakahiya ka na sa komunidad. Tagawalis lang ang asawa mo. Sinadya nitong iparinig sa lahat, kaya't ang mga mata ng naroon ay nakatuon kay Manuel. Tahimik lamang si Manuel. Nakayuko at pinipis silang kamay ng asawa upang palakasin ang loob nito. Ngunit hindi na nakatiis pa itong si Bernadette. Glenda, tama na. Oo, simple ang buhay namin. Pero hindi mo dapat hinuhusgahan si Manuel. Hindi mo alam kung gaano siya kasipag at kabuti bilang asawa. Kasipag? Kabuti? Sabat ni Rico, sabay halakhak. Anong silbi ng kasipagan kung wala namang pera? Anong silbi ng kabutihan kung hindi ka naman makapagsuot ng magarang damit o makabili ng sasakyan? Naku Bernadette, magising ka na nga. Sa puntong iyon, lumabas si Aling Violeta mula sa loob ng bahay. Nakasombrero ito at suot ang magarang kwintas na halatang ipinapakita ang kayamanan. Ano bang ingay ito ha? Tanong niya bago tinitikang mabuti si Manuel. Hay nako Bernadette, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Hindi ka sisikat at hindi ka aasenso kung sa ganyang uring lalaki ka lamang kumakapit. Tignan mo nga tagawalis lang. Namuo ang luha sa mga mata ni Bernadette. Ngunit pinunasan niya ito kaagad. Chang, hindi ako naghahanap ng yaman. Ang mahalaga sa akin ay may kasama akong handang magsakripisyo at mahalin ako. Hindi ko kailangan ng kayamanan para maging masaya. Nagkatinginan ang mga kamag-anak niya at nagsitawanan muli. Tila wala silang pakialam sa damdamin ni Bernadette. Samantala, si Manuel naman ay nanatili lamang na payapa. Hindi siya sumagot, bagkos ay umuko lamang siya at hinawakan ng balikat ng asawa. Pag-uwi nila, doon sa daan ay tahimik lamang si Bernadette. Pinisil ni Manuel ang kanyang kamay at bumulong. Mahal, huwag mong hayaang sirain ka ng mga salita nila. Minsan, mas mabuting manahimik na lamang at hintayin ang tamang panahon. Tumango si Bernadette, ngunit hindi niya naiwasang lumuha. Sa puso niya, nananalangin siyang balang araw ay makita ng kanyang pamilya ang tunay na halaga ng kanyang asawa. Kinabukasan, bago sumikat ng lubos ang araw, maagang umalis si Manuel upang pumasok sa paaralan. Habang nagwawali siya ng bakuran, pinagmamasdan niya ang mga estudyanteng pumapasok. May ilan na nakangiti at bumati, ngunit marami rin ang dumaan lamang na tila hindi siya nakikita. Parang bahagi lamang siya ng pader o sahig na kanilang nilalakaran. Pagkatapos ng kanyang gawain, ay naupo siya sa ilalim ng puno at inilabas ang kanyang maliit na leather notebook. Doon nakasulat ang mga plano, mga numerong nakatala, pangalan ng ilang kumpanya, at guhit ng mapa ng lupaing nasa baryo ng pamilya ni Bernadette. Tahimik siyang naglista ng mga kalkulasyon. Marahang binubulong ang mga bawat detalye na para bang isa siyang negosyanteng abala sa malalaking transaksyon. Pare, ano ba yan? Tanong ni Mang Lito, batandang janitor na matagal nang kasama ni Manuel sa trabaho. Lumapit ito habang may dalang timba ng tubig. Wala ho Mang Lito, ngiti ni Manuel. Mga simpleng plano lang po. Ngunit hindi basta naniniwala si Mang Lito. Matagal na niyang napapansin si Manuel. Magaling itong magsalita, mahusay magbilang, at marunong makipag-usap sa mga taong mayroong posisyon. Hindi ka ordinaryong tao, Manuel.
Kita ko sa kilos mo. Hindi lang basta pagwawalis ang kaya mong gawin. Sandaling natahimik si Manuel bago tumingin sa malayo. Mang Lito, minsan kailangan mong maging maliit para makita kung sino talaga ang marunong rumispeto sa maliliit na taong tulad natin. Hindi lahat ng yaman ay dapat na ipakita. May mga bagay na mas mahalaga, ang tiwala at ugali ng ibang tao. Napangiti si Mang Lito, ngunit hindi na siya nag-usisa pa. Samantala, sa bahay nila Bernadette, muling nagtipon ang kanyang pamilya. Nag-uusap sina Glenda at Rico patungkol sa plano nilang ibenta ang bahagi ng lupain na minana nila. Kapag naibenta na natin ito, siguradong yayaman tayo ng gusto at siguradong hindi makakaambag ang ate Bernadette mo. Ano bang maibibigay ng tagawalis niyang asawa? Ani Rico habang nakangisi. Narinig iyon ni Bernadette at agad na sumingit. Hindi lahat ng yaman ay nakikita sa pera. Mayaman rin sa pagiging kontento at marangal na trabaho. Ngunit tinawanan lamang siya ng dalawa, lalo na itong si Glenda na may halong panlalait sa boses. Kinagabihan, umuwi si Manuel. Nadatnan niyang tahimik si Bernadette at nakatanaw lamang sa bintana. Nilapitan niya ito at hinawakan ng balikat. Alam ko, pagod ka na sa lahat ng panghusga nila. Pero magtiwala ka. Darating rin ang araw na magbabago ang lahat, mahal. Manuel, Sagot ni Bernadette na halos pabulong. hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang tingin nila sa atin. Pero naniniwala ako sa'yo. Ngumiti si Manuel at pinisil ang kamay ng asawa. Sa isip niya ay merong apoy na hindi nakikita ng iba. Ang apoy ng paghihintay ng tamang oras para ilantad ang tunay niyang pagkatao. Sa labas ng kanilang tahanan, malamig ang hangin. Ngunit sa puso ni Manuel, mas mainit kaysa apoy ang lihim na unti-unti nang umaalap. Isang lihim na magpapabago sa buhay nilang lahat. Ilang linggo matapos ang tensyonadong usapan, inimbitahan ng pamilya ni Bernadette ang mga kamag-anak sa isang salo-salo. Birthday ni Aling Violeta at tulad ng dati, grande ang selebrasyon. May lechon sa gitna, malamlam na ilaw sa hardin, at musika mula sa mga inupahang mga awit. Hindi sinadyang isama ang pangalan ni Manuel sa listahan ng mga imbitado, ngunit nagpumilit si Bernadette. Manuel, gusto kong kasama ka. Kahit anong sabihin nila, asawa kita. Hindi ako pupunta kung hindi ka kasama. Mariing pahayag ni Bernadette. Bagaman ayaw ni Manuel na makita pa ang kanyang asawa na nahihirapan, ay pumayag siya. Kung yun ang nais mo, susunod ako, mahal. Huwag kang mag-alala. Kakayanin natin ang lahat. Pagdating nila, ramdam kaagad ni Manuel ang malamig na pagtanggap. Ang mga mata ng mga bisitay naglalaro ng panghusga. May narinig pa siyang pabulong. Aba, ang lakas naman ng loob ni Bernadette na isama ang tagawalis dito. Habang kumakain, biglang tumayo si Rico at nagsalita ng malakas. Mga pinsan, tiyahin at yuhin, tignan nyo nga naman ang asawa ni Ate Bernadette ay nandito. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang tawaging bisita o tagalinis ng venue. Tumawa siya at sumabay sina Glenda at iba pa. Napakagatlabi si Bernadette, ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit si Glenda. Ate, seryoso? Sa dami ng lalaki sa mundo, ito ba talaga ang pinili mo? Hindi ka ba nanghihinayang sa sarili mo? Ang ganda-ganda mo, ate. Tapos janitor lang ang napangasawa mo. Malakas ang tawa ng mga bisita. Tila ba musika sa kanilang pandinig ang kahiya ng mag-asawa. Ngunit si Manuel ay kalmado lamang. Ngumiti sa mga bisita at mahinaong nagsalita. Maraming salamat sa paanyaya. Alam kong para sa ilan sa inyo, ako'y simpleng tagawalis lamang. Pero hayaan niyo akong sabihin ito. Minsan, ang mahihinang nilalait nyo
ay sila pa pala ang masigit kesa sa inaakala nyo. Tumahimik sandali. Ang ilan ay napakunot ang noo. Ang iba na may napatawa. Waring hindi pinansin ang bigat ng mga salita niya. Ngunit sa mga mata ni Bernadette, dama niya ang bigat ng sinabi ng asawa. May kakaibang kumpiyansa at lalim na hindi pangkaraniwan para sa isang ordinaryong janitor lamang. Nako, drama lang yan, sabat ni Rico. Kung talagang higit ka, Manuel, patunayan mo, huwag ka puro salita. Hindi na sumagot pa si Manuel. Umupo na lamang siyang muli at nagpatuloy sa pagkain. Hindi alintana ang matatalim na titig at halakhak sa paligid. Ngunit sa kanyang isip, malinaw na ang lahat. Sapat na. Malapit nang matapos ang pagpapanggap. Malapit na nilang makita ang katotohanan. At habang nagpapatuloy ang selebrasyon, lalong lumakas ang pagnanasa ni Manuel na ipakita sa lahat kung sino talaga siya sa likod ng simpleng walis tingting. Isang lihim na malapit ng sumabog na siyang hiyayanig sa pagkatao ng buong pamilya ni Bernadette. Makalipas ang ilang araw mula sa handaan, abala si Aling Violeta at iba pang mga kamag-anak sa pag-uusap patungkol sa pagbebenta ng kanilang lupain. Naroon din si Bernadette, nakikinig lamang habang si Manuel ay nakaupo sa gilid, tila hindi pinapansin ng karamihan. Kung may bibenta natin ng lupain iyon, milyon ang papasok sa atin. Makakapagpatayo tayo ng bagong bahay at negosyo. Pagmamalaki ni Rico, habang nakasandal at hawak ang isang baso ng alak. Oo, tama si Rico. Sang-ayon naman ni Glenda. Pero sana, may investor na mapagkatiwalaan tayo. Hindi gaya ng ilang magnanakaw na nagpapaikot sa mahihirap. Sinulyapan niya si Manuel na para bang sinasadya ang patutsada. Biglang dumating ang isang lalaking nakabarong. Halatang galing sa lungsod. Diretso itong lumapit sa grupo at marahang nagtanong. Pasensya na po. Hinahanap ko po si Senyorito Fausto. May usapan kami patungkol sa pagbili ng lupain dito. Napatingin ang lahat. Senyorito Fausto? Tanong ni Aling Violeta na may halong pagtataka. Wala namang ganyang tao dito. Ngumiti ang lalaki. Hindi po, narito po siya. Siya po ang nagpadala sa akin. Sabay tingin kay Manuel. Nagulat ang lahat. Tila natahimik ang buong paligid. Mabagal na tumayo si Manuel. At sa unang pagkakataon, ay hindi niya na tinago pa ang kumpiyansa sa sarili. Ako si Senyorito Fausto. Marinyang wika. Ako ang may-ari ng kumpanyang nagbabalak na bumili ng lupa nyo. Parang sumabog na bomba ang revelasyon. Si Glenda ay natigilan. Hindi makapagsalita. Si Rico naman ay napamura at muntikan ng mabitawan ng baso. Si Aling Violeta naman, hindi makapaniwala, halos mapaupo sa gulat. Hindi, imposible. Sigaw ni Glenda. Paanong naging ikaw? Tagawalis ka lang naman. Humiti si Manuel, ngunit may lamig sa kanyang tinig. Oo, tagawalis ako. Pinili kong maging ganoon para makita kung sino ang marunong rumespeto sa kapwa, kahit walang titulo, kahit walang pera. At nakita ko na ang totoo. Sa likod ng mga magharang damit at ngiti ninyo, nariyan ang kayabangan at pagkukunwari. Napayuko si Bernadette, ngunit dama niya ang pag-angat ng kanyang dibdib. Sa wakas, narinig na ng pamilya niya ang katotohanan patungkol sa kanyang asawa. Kung tunay kayong marangal, patuloy ni Manuel, hindi dapat nakasalalay sa pera ang pagtrato ninyo sa tao. Pero ano ang ginawa ninyo? Nilait niyo ako, pinahiya at halos ipagtabuyan. At ngayon, kayo ang nakatayo sa harapan ng taong tinitingnan niyo bilang walang-wala. Tahimik ang paligid, kahit ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang mga bisitang kanina'y nagbubulong-bulungan, ngayon ay nanlaki ang mga mata sa revelasyon. Hindi ko sinasabing wala na akong galit, dagdag ni Manuel.
Ngunit ito ang aral na nais kong ipakita. Hindi sukatan ng dangal ng tao ang kanyang trabaho. Ang tunay na kayamanan ay nasa ugali at respeto. Nanginginig si Aling Violeta. Hindi malaman kung ano ang sasabihin, habang si Rico at Glenda ay unti-unting nakaramdam ng hiya sa kanilang mga sarili. At sa oras na yon, tuluyang gumuho ang pader ng ilusyon at pagmamataas ng pamilya. Ang simpleng tagawalis na minaliit nila ay si Senyorito Fausto pala, isang bilyonaryong binatang tagapagmana ng kanilang pamilya, na siyang magdidikta ng kanilang kinabukasan. Pagkatapos mabunyag ang katotohanan, nag-iba ang ihip ng hangin sa baryo. Ang mga kamag-anak ni Bernadette na dati mataas ang tingin sa sarili ay biglang nagpakumbaba, bagamat halata pa rin ang pangamba sa kanilang mga mata. Lalo na sina Rico at Glenda na halos hindi makatingin kay Manuel. Isang linggo ang lumipas at nagsimula ng maramdaman ng pamilya ang bigat ng kanilang mga maling desisyon. Ang mga lupang pinaplano nilang ibenta ay halos wala ng interesadong buyer. Maliban sa kumpanya ni Manuel, na mas kilala sa pangalang Senyorito Fausto, anak ni Don Fausto. Ngunit imbes na agad silang tulungan, nanatiling tahimik si Manuel. Pinabayaan niya na munang malasap nila ang kahirapan at ang mga utang na dati tinatakpan lamang ng yabang. Ate, Pakiusap ni Glenda isang gabi habang kinakausap si Bernadette. tulungan mo naman kami oh. Kaunting puhunan lang sana. Makakabangon na kami. Sabihin mo kay Kuya Manuel. Alam ko galit pa siya sa amin. Ang tinig ni Glenda ay may halong pagsisisi, ngunit dama pa rin ang takot. Hindi ko mapapangako. Sagot ni Bernadette habang nakatanaw sa labas. Alam mo namang hindi siya madaling kumbinsihin kapag nasaktan. Pero susubukan ko. Sa kabilang banda, si Rico na dati palaging mayabang, ngayon halos nakayuko habang nakikipagkita kay Manuel. Pare, Senyorito Fausto, alam ko, marami akong nagawang kasalanan sa'yo at marami akong nasabi na hindi maganda sa'yo. Humingi ako ng tawad. Lasing lang ako noon, pero hindi ko sinasadya. Nanginginig ang kamay nito, halatang desperado. Tumingin si Manuel, malamig ang tinig. Hindi ako ang kailangan mong hinga ng tawad, Rico. Ang sarili mo ang niloko mo. Kung hindi ka magbabago, kahit 10 kumpanya pa ang tulungan ka, babagsak ka pa rin. Sa mga sumunod na araw, sinadya ni Manuel na ipakita ang kaunting paghihiganti. Hindi sa paraang marahas, kung hindi sa tahimik na paraan. Hindi niya kaagad tinulungan ang pamilya ni Bernadette. Hinayaan niyang maranasan nila ang kahirapan, ang pagkaubos ng ipon, ang pagtigil ng negosyo ni Rico dahil sa pagkalugi, at ang pagkakautang ni Glenda sa mga kaibigan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Bernadette ang naging tulay. Lumapit siya kay Manuel isang gabi. Nagmamakaawa. Mahal, alam kong nasaktan ka, pero sila pa rin ang pamilya ko. Hindi ko kayang makita silang tuluyang bumagsak. Tulungan mo sila, mahal. Hindi dahil sa kanila, kung hindi para na lamang sa akin. Tahimik lamang si Manuel, nakatingin sa kanyang asawa. Sa kabila ng lahat, dama niya ang busilak na puso ni Bernadette. Kaya naman sa uli, ay napabuntong hininga na lamang siya. Kung yan ang nais mo, mahal, tutulungan ko sila. Pero may isang kondisyon. Dapat nilang patunayan na kaya nilang magbago. Hindi ko ipapairam ang yaman ko sa mga taong nananatiling arugante. Kinabukasan, ipinatawag niya ang pamilya ni Bernadette. Sa kanilang harapan, malinaw ang kanyang salita. Kung nais niyong makabangon, magsisimula kayo sa mababang antas. Walang shortcut, walang padrino. Ako ang magbibigay ng puhunan, ngunit kailangan ninyong patunayan na marunong kayong magsipag at magpakumbaba. Napayuko si Rico at Glenda.
Ang mga dating mapanghusga, ngayon tila mga batang napagsabihan ng guro. Doon nagsimula ang unti-unting pagbabago. At sa puso ni Manuel, bagamat may bahid pa ng paghiganti, unti-unti na rin pumapalit ang pagnanais na magtuwid ng landas at magturo ng aral na hindi nila malilimutan. Lumipas ang ilang buwan. Ang pamilya ni Bernadette, na dati sanay sa marangya at padalos-talos ng pamumuhay, ngayon ay natutong magpakumbaba. Sa tulong ng maliit na puhunan na ibinigay ni Manuel, bilang pagsubok, hindi regalo, nagsimula silang magtinda ng gulay at prutas sa palengke. Si Rico na dati nakahiligan ng alak at sugal, ngayon ay natutong gumising ng maaga upang maghatid ng paninda. Si Glenda na dati mahilig sa magagarang damit at panlalait, ngayon natutong makipagkamay at ngumiti sa mga mamimili. Kahit si Aling Violeta na noon ay hindi maubusan ng panghusga sa kanyang mga salita, ay natutong humarap ng nakayuko at magpasalamat sa bawat bumibili ng kanilang paninda. Isang araw, nagpasya si Manuel, o sa totoong pangalan ay si Senyorito Fausto, na dumalaw sa kanilang pwesto. Suot pa rin niya ang simpleng damit, at sa kanyang paglapit, agad silang bumati. "Magandang umaga, Senyorito Fausto." Sabay yukod na Rico, na halatang hirap pa rin tanggapin ang bagong respeto. Ngumiti si Manuel. "Hindi niyo ako kailangang tawagin na ganyan. Ako pa rin si Manuel, ang asawa ni Bernadette. Ang mahalaga ay natuto kayo." Pasensya na talaga sa lahat ng sinabi namin noon. Mahinang wika ni Glenda. Ngayon ko lang nakita na ang pera ay nawawala pala talaga. Pero ang respeto at kabutihan, hindi dapat na mawala. Tumango si Manuel. Tama ka. At sana, hindi lang sa salita ang pagbabago. Patunayan niyo araw-araw. Diyakap siya ni Bernadette sa harapan ng lahat. Sa kanyang mga mata, bakas ang tuwa at pagmamalaki. Sabi ko na sa inyo hindi sukatan ng trabaho o anyo para mahalin ng isang tao. Si Manuel, kahit noong wala siyang pinapakitang yaman, siya pa rin ang pinili ko dahil marunong siyang magmahal at magsakripisyo. Tahimik ang lahat, maging si Aling Violeta ay napaluha. Manuel, patawad, mali ako. Lahat ng ginawa ko ay hindi tama. Dahil lang yun sa akala ko ang perang sukatan ng dangal. Pero maling-mali ako. Salamat sa pagbubukas sa amin ng panibagong pag-asa, ha? At salamat sa pagbubukas sa aming mga nakapikit na mata. Dama ni Manuel ang bigat ng kanyang narinig. Sa loob-loob niya, natamo na niya ang inaasam-asam na hustisya. Ngunit hindi niya kayang manatili sa galit. "Pinatawad ko na kayo," wika niya. "Pero tandaan ninyo, hindi lahat ng tao ay magpapatawad. Kaya bago pa man kayo manghamak ulit, isipin niyo muna kung paano niyo gustong ituring din kayo." Lumipas ang mga araw at lalo pang tumibay ang pagsasama ni Manuel at ng kanyang asawang si Bernadette. Naging mas kilala si Manuel bilang Senyorito Fausto. Ngunit nanatili pa rin siyang mapagpakumbaba. Madalas, kahit may mga tauhan na siyang gumagawa ng lahat, makikita pa rin siyang nagwawali sa sariling bakuran. Paalala ng kanyang pinagdaanan at ng aral na nais niyang ituro. Ang pamilya ni Bernadette, bagamat dumaan sa matinding gahihan, ay natutong bumangon. Hindi man sila kasing yaman ng iba, natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay nasa marangal na pamumuhay, sa pagrespeto sa kapwa, at higit sa lahat, sa pagkakaroon ng magandang puso. At sa dulo ng lahat, naging inspirasyon si Manuel, hindi lamang sa kanyang pamilya, kung hindi sa buong baryo. Pinatunayan niyang ang dangal ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang trabaho o sa suot niyang damit, kung hindi sa tibay ng loob, kabutihan, at sa pagmamahal na ipinapakita sa kapwa. Lumipas ang ilang taon. Lubusang nagbago ang ihip ng hangin para sa pamilya ni Bernadette.
Ang dating magulong samahan na puno ng yabang at panlalait ay napalitan ng pagkakaisa at respeto. Hindi na muling binanggit ni Glenda ang salitang janitor bilang pangungutya. Sa halip, siya mismo ang madalas na magkwento sa mga kaibigan kung paano siya tinuruan ng isang dating nilalait na tagawalis ng tunay na kahulugan ng buhay. Si Rico naman, na minsan ay naging sigasig ng kayabangan, ay naging halimbawa ng pagbabago. Isa na siyang masipag na negosyante sa maliit na karinderyang itinayo niya sa tulong ng puhunan ni Manuel. Hindi ito marangya, ngunit natutunan niyang mas masarap kumita mula sa sariling pawis kaysa sa mabilisang pera na mula sa bisyo. Si Aling Violeta naman, na minsan ay ubod ng talas ng dila, ay ngayon mas tahimik na at mas naging mapagmasid. Sa halip na maghanap ng kamalian sa iba, siya mismo ang nagbibigay ng payo sa kabataan na huwag maliitin ang tao dahil lamang sa kanyang trabaho. Lagi niyang sinasabi, "Huwag kayong tumulad sa akin. Natuto ako sa mahirap na paraan. Pero respeto ang tunay na puhunan ng tao." Samantala, si Bernadette at Manuel ay mas lalong tumibay ang pagsasama. Hindi na muling pinagdududahan ni Bernadette ang halaga ng kanyang asawa, sapagkat sa bawat araw na lumilipas, pinapatunayan ni Manuel na ang kanyang pagmamahal ay higit pa sa anumang kayamanan. Sa mga mata ni Manuel, si Bernadette ang naging sandigan at dahilan kung bakit hindi siya sumuko sa lahat ng pangungutya. Ngunit higit sa lahat, si Manuel o si Senyorito Fausto ay naging huwaran ng buong bayan. Kilala siya bilang mayamang negosyante at tagapagmana ng kanilang pamilya. Ngunit mas kilala siya bilang taong hindi nakalimot lumingon sa pinagmulan. Sa kabila ng yaman, nanatili siyang mapagpakumbaba at minsan-minsan ay makikita pa rin siyang nagwawalis ng bakuran, parang paalala na walang trabaho ang dapat na ikahiya. Naging usap-usapan ang kanyang kwento kung papaano siyang nagpanggap bilang isang simpleng tagawalis upang subukin ang puso ng mga tao. Marami ang natuto na hindi dapat ginagawang batayan ng anyo, posisyon o estado sa buhay para bigyan ng respeto ang kapwa. At sa uli, ang lahat ng pangyayari ay nagsilbing aral, hindi lamang sa pamilya ni Bernadette, kung hindi sa lahat ng nakasaksi. Ang kayamanan ay maaari talagang mawala, ngunit ang kabutihan ay kailanman ay hindi mabubura. Ang respeto ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng yaman, kung hindi sa paraan ng pakikitungo mo sa kapwa. At higit sa lahat, ang tunay na pagmamahal ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kung hindi sa tibay ng loob at katapatan ng puso. Sa katahimikan ng kanilang tahanan, isang gabi, habang magkahawak kamay sina Manuel at Bernadette, ibinulong ng babae, "Mahal, salamat sa lahat ha. Ikaw ang pinakamagandang biyayang ibinigay sa akin ng Diyos." Ngumiti si Manuel, tumitig sa kanyang asawa at maraang sumagot, "At ikaw ang dahilan kung bakit ako nagpanggap, para makita kung sino ang tunay na kasama ko sa hirap at ginhawa. Buti na lang, at ikaw yan, mahal. Ikaw ang ibinigay sa akin ng Diyos." At sa ilalim ng mga bituin, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi na nakatali sa galit at paghihiganti, kung hindi sa pag-ibig, pagpapatawad, at pag-asang hindi mauubos kailanman. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at kinapulutan nyo po ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito.
So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.